Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Inamin ng ilang dating Customs Commissioner sa pagdinig ng House Quadcom ang pagkakaroon ng TARA system o pagbibigay ng padulas sa proseso ng imported shipment. Kabilang sa mga nakalusot dyan, ang bilyong pisong halaga ng shabu na kinokontrol umano ng isang Davao Mafia ayon sa isang dating customs. Posibleng maapektuhan ang mga programang pangkalusugan ng World Health Organization o WHO gaya ng pagtugon sa tuberculosis, HIV, ipinaglalaban yung tinatawag na social justice. At sabi ni Justice Jose P. Laurel Jan is social justice is neither communism, nor despotism, nor anarchy. So, although na komunista ka dati, pag parang tinatag ka na komunista during the time ni Jose P. Laurel, pero sinasabi niya, dinideny niya, hindi ito komunismo, hindi ito anarkiya, hindi ito despotism, ano? Pero ang sabi niya, it is the promotion, the humanization of laws and the equalization of social and economic forces. At sabi niya, it is the promotion of the welfare of the people. Itong mga maliliit na tao, dapat i-promote natin yung kanilang welfare. Kasi sabi nga ni Presidente Magsaysay, those who have less in life must have more in law. Kaya binibigyan po natin sa ating social justice advocacy na ng pabor yung mga maliliit na tao at madipensahan yung kanilang mga karapatan. King platform ay una yung trabaho, pangalawa tungkol sa sahod, at yung pangatlo ay para sa ayudang sapat at pagbabalik trabahong ligtas. At yung pang-apat ay yung pagrespeto sa karapatang pantao at yung sa karapatan ng mga manggagawa sa pagtatayo ng unyon. At yung panglima, yung people's participation o pagsama sa ating mga mamayan sa pagpapanday ng mga batas at polisiya ng ating gobyerno para yung interes ng nasa laylayan ay madala natin sa gitna ng pamamahala. Sa trabaho, dapat may unemployment insurance. Ang sabi ni Vice President Leni, dapat may 3 buwan siya na pwedeng ayudahan ng gobyerno. 80% of his salary per month shall be given to him or to her. Kung natanggal siya sa trabaho na hindi niya naman nakasalanan. At dapat masigasig ang gobyerno na i-address ang problema na yan. So, sa kasalukuyan, mayroon tayong ombudsman naman at tumutulong. Pero nakikita ko sa executive department ay kinakailangan talaga isang agency under the office of the president na masigasig, na imbestigahan, lalong-lalo na yung mga presidential appointees. Na-appoint ako dati sa Presidential Anti-Graft Commission at nakita ko na marami talagang mga nang-aabuso sa kapangyarihan, lalo na yung mga presidential appointees. Nag-take advantage sa kanilang opisina, nang-haras ng mga tao. So palagay ko ay yung isang Presidential Anti-Graft Commission na may direkta na suporta ng presidente ay kinakailangan natin para madisiplina, maayos yung sa executive department. Napaka-importante po yan sa Leni Kiko administration, yung agrikultura. So, yung para sa akin, yung rice tarification law na nalulugi ang ating mga magsasaka sa nakaraang 2 taon na implementation nito, nalulugi ng 6,000 pesos bawat hektarya na kanilang sinasaka dahil hindi makapag-compete yung sa bigas na galing sa ibang bansa. Yung average ng ating sinasaka ng mga magsasaka ay 2 hektarya. So, nakaraang 2 taon, 6,000 bawat hektarya, so 25. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras.